Nangangatog ang Hong Kong sa kalaliman ng gabi nang may isang babalang yumanig sa pulisya, isang bangko ang napasok at isang misteryosong grupo ang pumasok sa vault na parang alam na alam nila kung ano ang hahanapin. Ang mga magnanakaw ay pumasok ng may katumpakan at sumisid sa database na parang mga siruhano. Sa pagitan ng mga patong ng impormasyon, nakatuklas sila ng isang napakalaking bagay, ang password ng isang maalamat na magnate. Si Simon, ang eksperto sa teknolohiya, ay nagpasyang kopyahin ang buong password at humingi ng isa pang minuto. 5 minuto na lang ang layo ng pulisya at ang plano ay tumakas sa loob ng 3 minuto. Ang pagpilit sa oras ay pagtukso sa tadhana, ngunit ang pangako ng gantimpala ay nagpapabago ng desisyon. Nagpasiya ang grupo ng manatili at si Long Xiang, ang leader, ay alam na hindi na niya sila mapipigilan. Pinili niyang bantayan sila habang ang oras ay nauubos. Pumasok ang pulis sa pintuan. Inutusan ni Long Xiang ang lahat na lumikas at ang paglabas sa elevator ang naging huling sandigan na sinubukan nilang kapitan. Bigla, nakaharap nila ang mga operatiba. Naipit sa makipot na pasilyo, nagkawatak-watak ang grupo at ginawang hostage ang isang pulis. Ang pagbalik sa elevator ay tila bitag ng kamatayan. Ngunit sa rooftop, nakahanda na ang lihim nilang plano. Ang mga parachute ay lumabas na parang mga pakpak at ang pagtalon ay naghagis sa kanila sa kawalan. Lumapag sila sa isang kalapit na kasino at pumasok ng may kumpiyansa sa gitna ng maraming tao. Isang mabilis na pagpapalit ng damit, mga koordinadong galaw at ang grupo ay naglaho sa gitna ng mga ilaw at ingay. Huling dumating ang pulisya at kalituhan lamang ang naabutan. Ang may-ari ng $500 milyong ay sumabog sa galit at humingi ng mga sagot na walang makapagbigay. Sumigaw siya at hinampas ang hangin. Ang balanse ay naging 0, tila naglaho. Ramdam ng hepe ng pulisya ang bigat ng kabiguan sa bawat tingin. Brutal ang puwang ng teknolohiya at sabotado. Nutusan ng mga nakakataas na bumalik sa basic, gawaing kalye at tradisyonal na pagmamasid. Bago ang teknolohiya, sabi nila, ang mga isipan ang lumulutas sa hindi maintindihan ng mga makina. Nagpasya silang ibalik ang isang retiradong alamat. Natasan si Xiaoxu na sundan siya at ang kanyang pagdududa ay naglaho ng buwagin ng matanda ang kanyang pagbabalat kayo sa harap niya at isang binanggit ang kanyang mga pagkakamali ng mahinahon. Sa gayon, bumalik si De Jong sa serbisyo at sumisid sa mga recording. Pumili siya ng mga profile, binawasan ng mga posibilidad at binigyan ng mga palayaw ang mga suspek. Lahat sila ay mga kabataan maliban sa isang matandang lalaki na namumukod tangi bilang kompas at utak. Alam niya ang mga ruta at ang blind spot ng bawat kamera at hindi kailanman ipinapakita ang kanyang buong mukha. Gamit ang malabong mga litrato at side profile, tinukoy ni De Jong ang pagkakakilanlan. Noong huling bahagi ng dekada 80, naghasik ng lagyim ang bandido fantasma sa Hong Kong at Macau. Bilang dating intelligence officer, eksperto sa pagbabalot kayo at labanang gamit ang patalim, pinamunuan niya ang mahigit 100 nakawan. Inalibutan siya ng pulisya ng maraming beses, ngunit noong taong 1979 ay naglaho siya na nag-iwan lamang ng kanyang anino. Samantala, sa kanilang taguan, nagngangalit si Long Xiang kay Simon. Pinagalitan niya ito sa pagpapahaba ng panganib at halos ikapahamak ng lahat. Naglabas ng talim si Long Xiang at nagbanta na papatayin si Simon. Pinigilan siya ng iba ng may desperasyon. Nararamdaman ni Long Xiang ang hamon bilang isang insulto sa kanyang otoridad. Naniniwala siyang hindi na siya ginagalang at lalong lumalalim ang lamat. Si Hu Feng, gayunpaman, ay palaging tapat. Ningnan niya ito na parang ama mula noong nasa bahay ampunan sila kung saan sila nakaligtas dahil sa perang ninakaw na ipinangkain sa kanila ni Long Xiang. Pinakiusapan niya si Hu Feng na huwag na siyang bantayan dahil kailangan niyang mag-isa na parang palutang-lutang. Si Xiaoxu ay isa sa ilang babae sa tropa at gusto niyang mapabilang sa unang hanay. Dahil sa kawalan ng karanasan at lakas, pinagtatawanan siya ng mga kasamahan. Ang kanyang badge mula sa ama ay ginagamit lang na propaganda, ngunit hindi siya itinuturing na kapantay sa totoong labanan. Binuo ni De Jong ang isang pangkat ng pagmamasid na mababa ang profile. Mga karaniwang tao, hindi kailanman nalantad sa banda na handang makihalo sa mga barangay at pang-araw-araw na gawain. Humiling si Xiaoxu na mapabilang sa unang hanay, ngunit tawa at pangmamaliit ang kanyang natanggap.
Tumabog siya sa isang away sa taong nangmamaliit sa kanya at pinanood ni De Jong ang galit ng may atensyon. Tinawag niya itong mag-isa at pinakinggan. Inilabas niya ang saloobin na walang naniniwalang ang unang tatalon ay maaring isang babae. Napili ang grupo at si Xiaoxu ay pinanatili ni De Jong sa manibela. Bumibili siya ng pagkain at tubig, naiinis dahil hindi pinapansin. Isang araw habang nagbabantay, nakakita siya ng mga thug na nanggugulo sa eskinita kaya sumugod siya. Nakialam si De Jong para hindi lumala. Sa kotse, isiniwalat niya ang nakaraan. Nagtrabaho siya sa pagbabantay kasama ang ama pero nabunyag ng arestuhin ang human trafficker. Gusto siyang protektahan ng ama ngunit tinamaan ito ng bala. Simula noon, anya nagpasya siyang sumunod sa mga utos ng walang pagtatanong at ang pagtatapat na iyon ay nagpabago sa tingin ni Xiaoxu. Sa mga matang may luha, naintindihan niya sa unang pagkakataon kung bakit namatay ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kotse ay dumaan sa isang palengke at isang kilalang anino ang nakakuha ng kanyang atensyon. Tumunog ang panloob na abiso, ang multo ay namataan. Ang grupo ay nakita na niya noong mga nakaraang araw at hindi na maaaring lumapit. Ang tanging hindi pa kilala ni Longxiang ay si Xiaoxu at inatasan siya ni De Jong na lumapit. Lumapit siya ng hindi diretsong tumitingin, nagkunwaring naghahanap ng kung ano sa sahig at ginamit ang refleksyon ng isang maruming puddles. Gamit ang improbisadong salamin na iyon, kinumpirma niya ang kanyang mukha at inihanda ang bitag. Sinundan nila ito hanggang sa kanyang tirahan, isang gusaling puno ng mga kapitbahay. Sektor lang ang natukoy nila, hindi ang eksaktong pintuan at ang pangangailangan para sa detalye ay humihigpit. Nagboluntaryo si Xiaoxu na sundan siya sa elevator. Naamoy ni Longxiang ang kanyang presensya. May hawak na kutsilyo ng tahimik nagpasya siyang subukan ito. Naramdaman ni De Jong ang panganib at pumasok sa eksena bilang galit na ama. Pinagalitan ito ng malakas at hinablot ang kanyang hikaw na nagbura ng mga hinala tungkol sa earpiece. Binaba ni Longxiang ang kanyang depensa ngunit hindi ng buo at pinindot ni De Jong ang pinakamataas na palapag. Hinila si Xiaoxu at mahinahong binuksan ang kahit anong pinto. Pumasok siya sa loob at hinayaang makita silang pumasok ni Longxiang upang itigil ang pagtugis. Ang matandang kriminal ay nag-relax at umalis. Dumating ang gabi at ang infrared na pagmamasid ay nagtala kay Longxiang sa sopa, pumuputok ng mga bubble at tumitingin sa isang bag. Walang gumagalaw kaya umalis ang grupo at iniwan si De Jong bilang gwardyang kapitbahay. Sa pagsikat ng araw, sinubukan niyang lumapit sa palengke ng may kaswal na pag-uusap. Sinubukan siya ni Longxiang ng mga tanong at bitag at nalampasan ni De Jong ang bawat isa ng may husay. Inimbitahan niya itong kumain sa kanyang bahay at ang laro ng pagtitiwala ay nagsimula. Habang kumakain, ginampanan ni Xiaoxu ang papel ng anak ng natural gumamit ng high-tech na trick na clone ng telepono na nasa mesa ng hindi nagdudulot ng hinala. Nang gabing iyon, nang umalis si Longxiang, isang nakatalukbong ang pumasok na may kutsilyo sa apartment ni De Jong. Ang mga kamera ay nabago na ni Simon at ang labanan ay nanatili sa dilim. Kinaya ni De Jong ang laban ng may husay, suntok sa suntok hanggang sa maging tabla. Kasabay nito, nagpasya si Xiaoxu na bumalik sa presinto dala ang kinopyang telepono. Doon, natuklasan nila na ang mga imahe ay nagpapakita kay Xiaoxu na nasa bahay pa at ang panlilinlang ay naging malinaw. Nakatanggap ang attacker ng abiso at tumakas sa bintana. Natuklasan sina De Jong at Xiaoxu pero hindi sinabi kay Longxiang. Naghihinala ang pulisya ng hidwaan sa banda. Akala nila gagawing pain si Longxiang kaya hindi siya gagalawin. Ang pagtatangkang pagpatay ay isang paraan upang lumikha ng kaguluhan at iligtas siya at sa bigong plano ay magkakaroon ng mga bagong galaw. Nagsimulang mag-recruit si Simon ng mga mercenaryo online para sa isang pag-atake sa isang digital na vault. 3 araw ang lumipas, umalis si Longxiang at sinundan siya ng grupo na parang anino. Bigla, isang kotse ang bumangga ng harapan sa sasakyan ni De Jong at Xiaoxu sa mismong harap ng presinto. Ang mga attacker ay namaril ng walang papundang at ang aspalto ay napuno ng mga basyo. Unang nakabawi si Xiaoxu, sinubukang gisingin si De Jong at tinutukan siya ng isang maton. Umiwas siya, kinuha ang kanyang baril, dumulas palabas at pinabagsak ang ilan. Inila niya si De Jong sa isang ligtas na lugar, nagising ito at inutusan siyang ipadala ang ilang mga karakter sa braille na nakita niya sa supot ng basura ni Longxiang. Dapat silang ipadala sa intelihensya upang malutas ang nakatagong mensahe.
Samantala, bumalik si Longshang sa ampunan at natagpuan ang nakahandang ambush. Gusto siyang burahin ni Simon bago siya mahuli ng pulisya at isuplong sila. Hinusgahan niya itong masyadong matanda at mapanganib para sa grupo at nagpasya siyang isara ang pinto para sa kanya habang buhay, ngunit nagkamali ang kalkulasyon. Sa pamamagitan ng 12-dosenang mga tauhan, ang mga mamamatay tao ay bumagsak. Nanindigan si Longshang at pinabagsak sila isa-isa. May lumitaw na figura at pinigilan siya. Si Hufeng ang ampon na lumaki sa kanyang gabay. Napasigaw si Longshang dahil sa pagtataksil na hindi niya inaasahan. Ayaw mang pumatay ni Hufeng ng ama, paninindigan niya ang kapatid at lalaban. Nagtututukan sila ng baril, tahimik na nasusugatan. Hindi nagawang tapusin ni Longshang ang kanyang anak at pinagsasampal na lamang niya ang mukha nito. Si Hufeng, na walang kakayahang gumanti ng suntok, ay tumalon sa kawalang kasama siya. Ang dugo ay nagmarka sa semento at ang kwenta ay bukas pa rin. Sa sahig, sinaksak ni Longshang ang tiyan ni Hufeng. Niyakap niya ito hanggang sa kanyang huling hininga at tinais para sa ibang buhay na maging tunay niyang anak sa dugo. Naintindihan ni Longshang noon na baka hindi balak ni Hufeng na pagtaksilan siya, ngunit ang revelasyon ay dumating ng huli na. Ang kamera ni Simon ay nag-broadcast ng eksena at isa pang desisyon ang naging prioridad. Ang pagsabog ay nagpasabog ng mga pasilyo at bintana at ang usok ay bumalot sa lahat. Pumasok ang pulisya sa gitna ng mga labi at natagpuan siyang buhay, talunan ngunit humihinga. Inanunsyo ni Longshang na handa siyang makipagtulungan upang mahuli ang banda. Sabay nito, hinuli nila ang mga attacker sa himpilan ng pulisya, mga mersenaryong walang katapatan o impormasyon. Ang target ng command na iyon ay 10 bilyong dolyar sa maduming pera. Ang pondo na iyon ay itinago ng pulisya bilang bahagi ng isang digital na proyekto. Hindi nila ma-access ang balanse ng walang password, ngunit nakuha na ito ni Simon at ng kanyang grupo. Ang buong opensiba sa presinto ay para nakawin ang account sa server at nagtagumpay sila sa pamamagitan ng paggawa ng butas sa sistema. Naintindihan ni Simon ang huli na si Longshang ay hindi nalilito o handang ipagkanulo sila. Naglaro siya pabor sa pulisya upang ilihis ang atensyon at ngayon ang pagbabasang iyon ay dumating ng may bukas na sugat. Sinusubaybayan ng pulisya ang mga kahina, hinalang sasakyan at ikinonekta sila sa isang hotel. Pagsalakay ay isinagawa at marami ang bumagsak sa ilalim ng grupo ng pagmamasid. Ang mga pagbabalat kayo ay naging walang silbi sa harap ng mga sanay na mata na alam na ang kanilang mga trick. Makas si Longshang, pinatulog ang mga gwardiya. Dumating si Simon sa istasyon ng tren na may bakas na nakasunod sa kanyang likuran. Isang batang ahente ang sumunod sa kanya at naghandang hulihin siya nang tamaan siya ng saksak. Ang attacker ay si Longshang na nagpatumba sa pulis at humabol kay Simon. Naabutan niya ito at sinaksak ang kanyang suwail na ampon hanggang sa mamatay. Halos lahat ng kanyang mga protektado ay wala na sa laro. Dahil walang kaalaman sa cryptocurrency, hindi may lipat ni Longshang ang mga pondo. Nagpasya siyang bumalik sa mga lumang paraan. Tinakot niya ang isang mayamang negosyante at hiningi ang 10 milyong dolyar na cash kapalit ng kanyang digital currency. Inasahan ni De Jong at Xiaoxu ang kilos na ito at kinumpronta ang negosyante. Inumpirma nila ang tagpuan at hinigpitan ng palibot. Unang dumating si Xiaoxu at kalmadong pinagmasdan ang paligid. Naupo si Longshang sa harap niya at hindi man lang nanginig ang kanyang pulso habang papalapit ang mga backup. Nang pumasok si De Jong, gumanti si Longshang gamit ang kutsilyo at katumpakan. Nalagay sa disbentaha ang veterano at isang hakbang na lang ay tatapusin na sana siya. Tumayo si Xiaoxu, humarang sa gitna at nailigtas siya sa bingit ng kamatayan. Lumakas ang tunog ng mga sirena at pinutol ng matandang kriminal ang kanyang pagtakas. Wala na siyang labasan at tumakbo sa mga kalye hanggang sa mapadpad sa isang saradong kanto. Ikinumpas ni Xiaoxu ang mga unit at sinara ang paligid, nagpakilala bilang pulis at ipinag-utos ang pag-aresto. Punta siya sa kulungan ngunit hindi pa nagtatapos ang palabas.
Sina Hufeng at Simon ay hindi kambal, sila ay 2 sa 3. May isa pang kapatid na malaya at isang warrant of arrest labang kay Longshan ang lumabas sa dark web. Ang pagkakulong ay maaaring magsilbing pansamantalang kanlungan niya dahil sa likod ni Simon ay maaaring may isa pang utak. Marahil kaya niya piniling pumasok sa selda upang malampasan ang parating na unos. Ang lungsod ay bumalik na sa ingay nito, ngunit ang banta ay hindi nawala. Ang digital na board ay bukas pa rin at may ibang nagpapatakbo ng mga piyesa mula sa anino. Ang susunod na tira ay inihahanda na sa katahimikan. Kung umabot ka hanggang dito, i-click mo na ang video na ito. Siguradong magugustuhan mo yan. Promise!